Eto sir, marami rin natatanong nito eh. Interesado ka bang maging membro ng isang boy band? Para mga ano bang klase, mga One Direction, mga ganun or Ay, mga ganun. interesado ka ba? For me, hindi talaga. Hindi ko na envision sarili kong nasa boy band kasi yung boses ko hindi pwede pang normal na pop eh. Kasi iba yung buwelo ko talaga eh. More on the bassy tone talaga ako, tapos kumbaga yung hagod ko pag kumakanta, pababa, paangat, ganun. Baritone na baritone. Hindi ako yung manipis na boses na biglang angat, biglang baba although nagagawa ko yun sa style ni Elvis o sa ibang kanta, pero mostly nagagawa ko lang yun sa mga runs ko ng old songs talaga, rock and roll, ganun. Hindi ako pwede pang boy band na tas yung talagang focus sa blending or harmony. Kasi malakas din boses ko, baka magkalabanan, ganun. Ayoko naman yung ganun. Mas na-envision ko rin talaga boss ko from nasa rock band ako or sa orchestra or sa choir, yung tatlong yan. O yung choral choir na talagang ganun ko na-envision boses ko. Hindi boy band. So, hindi ka open sa, kumaya sir, may nag-offer ganyan na magbuo kayo. Okay. So, pero sir, yung ano nyo, yung napanood namin o banda or talaga yung instrument. Yung napanood namin yung blending yun nila Sir Giro tsaka ni Sir Jen, ganda rin. Parang nga nakapartida pa nga, kumbaga parang hindi pa fully rehearsed, no? Pero ang ganda pa rin nun. Okay yun. Good moment yun sa amin. Sino nga mga nakapanood na i-comment nyo dyan at sa inyo at i-share nyo na itong live natin at huwag nyo pong kalimutan mag-like din po para recommend tayo ni YouTube. So ito, about sa personal na sir, no? Ito, next question. May naiisip ko bang technique o paraan para makakuha ng mga mas batang fan base? So syempre alam naman natin na Elvis is medyo old generation fans na. So ano ba ang naiisip mo para mas makahatak pa ng mga mas younger? Well, ngayon may nakita ako nagte-trending ngayon na sabihin na natin brain rot ngayon sa panahon natin na si Elvis na naka-AI na kumakanta ng Hound Dog. Nagkumakanta naman din ako Hound Dog and mostly similar sa style dun sa AI remix na yun. So parang naisip namin ni Darling na pwede naming gamiting advantage yan para makakuha kami ng younger audience. Para mas makilala nila si Elvis, di ba? Hindi lang pala siya ganun na singer. Yun sa parado! Yung ganun. Kaya nagte-trending ngayon yun eh. Pero for now, yun lang nasa isip ko na pwedeng gawin. Or kaya, kumanta ako ng modern songs na style Elvis. Baka may maka-recognize or may maka-acknowledge, magustuhan din nila, di ba? Pero for now, pinag-iisipan pa rin naman talaga namin. And since family friendly din to, pwede rin siguro makita rin nila, di ba? And we're open naman eh. And yung mga gusto din ng younger audiences na open ako. Open yung artist na pinakikinggan nila. Kaya ganun lang naman. Yun, alam mo sir, tama ka sir eh. Yung parang luma na i-convert sa bago. So tama ka rin, may naniwala na eh. Oo, hindi kilala ako. Diba? Sabi ko na yan sa isa sa mga reaction videos ko na sana talagang, kasi katulad mo sir, baka di nila alam eh, only 20 years old ka pa lang, di ba? Or magto 21 this coming October ba, tama? 21 ako, yes. Ang ganda niya, parang nababalik mo kasi yung yung mga old song dati, tapos nako-convert mo siya na ang sarap pa rin pakinggan. Ang dami rin kasi mga ganyang artists sir, di ba? Like, open ka ba sa mga Four of Spade? Ang banata nila yung mga pero funk sila eh, funk 80s. Medyo papunta silang 80s eh. Pero yung nila, diba, mga fanbase nila talagang ganda, diba? Mga younger audience. Yeah, may nahok na si Sir Jerome na isang younger. Tayo nga. Bumilang sayang eh, no? Pero hindi sir, totoo yun. Pag-aralan niya ni Ma'am Andrea, maganda talaga. Ang ganda lang kasi talaga pagka luma at kino-convert sa bago. Oo. Kahit sa pormahan din, ganun eh. Ganun din, bumabalik lang din eh. Okay.
Ikot-ikot lang ulit. Kahit yung mga elephant na mga uso ngayon sir, di ba? Mga formal. Bagay, Dati, Boston eh. Di ba? Pag naka-elephant ka, ano na yun? Oo, ngayon hindi. Ngayon pala ako, bumabalik lang. O ano na ba ang sunod natin? Katanungan dyan, Boss Archie. ito, madalas na tatanong to sa mga artist, sir. At feeling ko, may idea ka na kung paano mo masasagot to. Ito. Ano ang mga pagsasanay o ritual na ginagawa mo bago ka mag-perform sa entablado? Mga ritual. Yan. Ewan ko, mostly pag mga ganyan, talagang ano lang, pahinga lang. Minsan, kagaya nung December 21, akala ng mga tao is nagmumuni-muni ako, ganun. Talagang, siguro kasi sa pagod din sa mga nangyayari before that day. Yung rehearsal, ganun, babalik-balik. Doon, talagang tulog lang ako doon, idlip. Mabilis ang idlip talaga. Yun na yung pinaka-meditation ko. Yung kahit sobrang ingay sa paligid ko, ano man ang naririnig ko, talagang lock in tulog muna. Pampalalim ng boses yun. Para ma-relax kahit pa ba. Full rest bago mag-perform, no? Alright. So bagay, marami yung iba kasi marami talagang ritual eh. So ito, proceed tayo sa next question. Magsisigaw. Yun, magsisigaw din. Pero man naglalagay ng puto sa ano. Mga ganun warm up. Yun, warm up, no? Ito, next question natin, sir. May mga, ito sir, medyo, so bagay, personal question nga, no? Ito, may mga dati ka bang kaibigan noon na noong di ka pa nakikilala na nagsabing nagbago ka na? Para magulo yung question. Ulitin ko lang. May mga dati ka bang kaibigan noong di ka pa nakikilala, ako baga kung hindi ka pa sikat, na nagsabing nagbago ka na? At paano mo sila hinahandle, sir? Ngayon, nagbago na ako. Friends na sinasabi, nagbago ka na. Iba ka na Meron naman. Pero mostly ang medyo lang nila sa akin is yung physical appearance ko. Pero yung ugali, halos ganun pa rin. Makulit pa rin. Tapos ako pa rin yung ka-interact nila. Pero sa mga ganapan ngayon, medyo nag-mature na ako sa mga kakulitan ko dati. Mas nakokontrol ko na siya and mas disiplinado na ako kahit pa paano. Hello, yes, medyo makulit pa rin ako minsan. Nakikita naman yun in public. Talagang mas namamanage ko na siya kahit pa paano. Nandiyan naman si Darling para bantayan din o malimitahan yung pagiging makulit ko. Kasi pag sumobra, alam mo naman, nagiging madaldal na ako sobra. To the point na wala nang nakakasunod. Kaya mahirap din minsan. Problema pa rin sa akin yan eh. Parang medyo pumapasok na nagiging childish pa rin ako. Ayun. So, meron pa rin pala talaga, no? Sabagay, lahat naman hindi natin mapipilis. Pero sa'yo, sir, appearance lang talaga ang kanilang Appearance lang talaga. Kasi dati, ganito damitan ko eh. Ganito ako pinalaki. Pero, skinny jeans, tight na t-shirt. Tayo naman yun. Ganun ang lagi damit ko. Tapos, naka Vans lang naman. Yung Vans, alam mo yung Vans na parang skateboard na pang yung sapatos na pang skateboard. Ganun lang. Pressure dati. Vans, ganun. Ganun lang yung suotan ko nun. Kaya ako titignan mo sa mga suotan ng mga kaidaran ko, talagang sila kasi mga loose t-shirt, baggy pants, tas mga bag nila yung mga ganun, di ba? Ako hindi. Talagang ganun pa ako magsuot ng bag. Kaya talaga nagulat sila nung nakita nila yung transformation ng pananamit ko sa sarili ko. And isa na rin siya nagturo sa akin sa fashion na yun. Sino pa ba? Si Darling. Palakpakan nga uli natin si Mama Andre. Ako mamaya, yung mga line up question tayo dyan. Mamaya natin siya. Pero ang galing, no? Kumbaga sa mo lang sir, sa fashion lang sila nanibago sa'yo. So ito medyo personal to sir. Para sa'yo ang most embarrassing moment habang nagpe-perform ka? Alam ko hindi medyo nakikita ng mga tao to. O baka nakikita naman, hindi nagiging na lang, gag na lang na moment. Is minsan pag gumagalaw ako ng malikot sobra,
is dahil flat-footed ako sa mga hindi nakakaalam. Flat-footed yung paa ko. So, paa ng unggoy ito kung tutusin. Hindi, joke lang. Kumbaga ganun. Flat talaga. Kaya, iba yung stability yung ginagawa ko compared sa normal na tao. And especially si Elvis malikot, di ba? Kaya nangyayari, natatapilok talaga ako minsan sa loob ng buto. Gumaganon talaga, may suklong nangyayari sa paa ko. Pero, syempre, kasi performance mode, hindi ko na lang pinapansin yon. Kumbaga, kailangan ko talagang ibalik yung, yung placement ng paa ko para kahit pa paano magka-balance ako. Kumbaga, talagang isine-center of gravity ko sarili ko pag nangyayari yung moment na yun. Para kahit pa paano, hindi ako tumumba. Pero may mga instances na parang mga medyo gumagana na ako umuuna na ako konti. Pero yun, yung mga moments na talagang nakaka-embarrass. Kaya sana hindi medyo napapansin ng tao. Ako, parang hindi ko pa napansin yun, pero pag nag-reaction, video ko baka tututukan ko. So ito sir, saan na ba? Medyo, pero parang sa mga, may napansin na ba kayo na tapilok si sir? Comment nyo kung meron mga kwento, mga ka-romantics natin dyan Ito sir, ito medyo, nag-improve, rin to tanong din kay Regine Velasquez to. Ano yan? Yan. Ito sir, ano masasabi mo sa mga taong humuhusga sa iyong kakayahan dahil sa isang beses na pagtiyok? Yan. May, Kanta kwento, sabay-sabay tayong makinig, mga awit ng puso, tanghin ang kanila